Magandang hapon po. Dito po nagsisimula ang special coverage ng GMA News and Public Affairs. Aquino Binay ang proklamasyon. Sama-sama po natin saksiyan ang makasaysayang kaganapan na ito. Kararating lang ni Senador Noynoy Aquino sa Batasang Pambansa para sa kanyang proklamasyon bilang ika-15 Pangulo ng Bansa. Magsisimula na po anong mang oras ngayon ang joint session ng Senado pati na ng Kamara. Pangungunahan ni na Senate President Juan Ponce Enrile at House Speaker Prospero Noglares. Ganito po ang proseso. Ipipresenta muna nila sa plenaryo sa kabuuan ng Kongreso ang committee report na magdedeklarang sina Senador Noynoy Aquino at Mayor Jejomar Binay ang nanalo sa eleksyon 2010. At sunod magbibigay ng sponsorship speeches ang mga miyembro ng komite at saka pagbobotohan ang committee report sa pamagitan ng viva voce o palakasan sa pagsasabing ay o nay. Pagkatapos ito, isasagawa ang proklamasyon. At kabilang naman sa mga personalidad na ating nakita sa batasan ay ang mga kapatid ni Senador Aquino, ang bayaw niyang si James Yap at ang kasintahan ni Aquino na si Councilor Shalani Soledad. Ito po ay live na kuha ng GMA News dyan po sa may Batasang Pambansa. Yan po yung tinatawag na gallery, ang bahagi po ng session hall para doon sa mga gustong makasaksi sa mga kaganapan. Nandyan din po si Congresswoman elect Abby Binay, anak po yan ni Mayor Jejomar Binay na ipoproklama po mga kapuso. Si Ogie Alcacid at si Mami Lili Monteverde, mga kapuso, nandyan din po. At iba-ibang mga personalidad ang nangungunang kulay dyan. Siyempre, ngayong hapon, Mel, ay kulay dilaw, tingkad na tingkad. At nakaitim pa rin dahil sa panahon pa rin ng pagluluksa ang mga anak ng yumaong dating Pangulong Cory Aquino. Ayan po ang si Bolsi, kung tawagin, mga puso, kanyang palayaw, kumakaway. At siyempre, nakangiti sila sapagkat sa loob lamang na minuto na lang siguro ang bibilangin, mapoproklama na ang kanilang kapatid bilang presidente. Senate President Juan Ponce Enrile nakatalikod sa kamera, kausap niya ang Senate Majority Leader, Senador Zubiri. At ito po ay inuulit namin, joint session po ito. Ang ibig sabihin, lahat po ng senador at lahat ng kongresista nasa iisang plenaryo lang po para magsagawa nitong proklamasyon na ito. Si House Speaker Prospero Noglares ay nandyan din po, mga kapuso. Malalaman natin mamaya kung isa po sa mga tinatanong, magkakaroon ba ng quorum ngayong hapon. So malalaman na po natin yan, magkakaalaman na, mga kapuso, sa mga dadating na minuto. At yan muna, mga kapuso, ang pinakahuling balita sa mga oras na ito. Patuloy po kayong tumutok dito sa GMA. Ito po ang special coverage ng GMA News and Public Affairs. Noynoy Binay, ang proklamasyon. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Magbabalik po kami maya-maya lamang. Diyan lang po kayo. Would like to give his privilege speech to this session. Parliamentary inquiry, Mr. President. For the Senate, Parliamentary inquiry, Mr. President. recognize the President pro tempore of the Senate is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Speaker. Today, as Congress completes its duty to canvass the votes to proclaim the new President of the Republic, this is the statement. By the way, this is a statement coming from my father, former President Joseph Estrada. I humbly accept the final verdict borne out by the official results and in accordance with the process ordained by our Constitution. I sincerely offer my congratulations to my good friend and worthy opponent, President-elect Simeon Benigno Aquino III, on his impending proclamation as the duly elected President of the Republic of the Philippines. I join the Filipino people in extending my wholehearted support to the 15th President of the Republic, under whose leadership the country now looks to the future, together
with my running mate, Vice President Jejo Marbinay, with highest hope highest hopes that they will serve our country faithfully and honorably. I believe that President-elect Noynoy Aquino has the mandate of the electorate. He rightfully carried with pride the illustrious name and legacy of his martyred father, the late Senator Benigno Aquino Jr., and that of our much revered former President, the late Corazon C. Aquino. More than that, Noynoy Aquino bravely stood up to the challenge of the times when destiny called upon him to run for president under circumstances that can be described as divinely inspired. Indeed, I have always believed that the presidency is a matter of destiny. Having been once blessed with the opportunity to serve as President of the Philippines, I am eternally grateful to God and our people for that singular honor to serve as a leader of this nation. I ran for president in the last elections against and despite all odds, the threat of disqualification. The determination of those who conspired to oust me, to exhaust all means to prevent me from regaining the presidency, and without the enormous financial means and resources that the frontrunners in the presidential contest had at their disposal. But I felt morally obliged to seek the presidency, if only to show the millions of our poor countrymen who felt robbed of the mandate they gave me in 1998 that I have not forgotten nor abandoned them. No matter how sadly the presidency was unconstitutionally ended by the powerful few, I choose to bear no rancor or ill will against those who were a part of that conspiracy. Now, more than ever, our people expect self-sacrifice from all of us who they look up to real leaders who are able to rise above our personal hurts, disappointments, and the pain of injustice. It is more than sufficient victory for me to know that the millions of Filipino masses to whom I owe no less than my own life have not abandoned me. Sa milyong-milyong masong Pilipino na patuloy na nagbuhos ng suporta at pagtangkilik sa inyong abang lingkod na si Erap Estrada, hinding-hindi ko kayo iiwanan. Sa abot ng aking makakaya, patuloy ko pa rin kayong pagsisilbihan. Yun lang ang aking may susukli sa inyong walang sawang pagtulong at pagtitiwala mula pa sa aking hamak na simulahin bilang isang artista hanggang sa narating ko ang pagiging Pangulo ng Pilipinas at lalo't higit hanggang sa pinakamagdilim na yugto ng aking buhay. As we usher in a new chapter in the history of our country, let us all unite, not only to put an end to the reign of greed and corruption, but also to harness our collective energies to achieve real reforms in governance and in our democratic system. Foremost in the minds of our people, owing to our most recent experience, are urgent reforms needed in our electoral system. If we succeeded in having elections last May 10, despite the COMELEC and Smartmatic's failures, whether intentional or out of sheer neglect, the sole credit must go to the Filipino voters who remain determined to exercise their right of suffrage, and to our teachers, election workers, and civilian volunteers who did their best to perform their assigned duties with honesty and great personal sacrifice. I salute them for their dedication and patriotism. We all thought that we could heave a sigh of relief that the elections pushed
through as scheduled. This, despite widespread fears of a failure of elections and common knowledge of the dismal performance of the COMELEC and its contractor, Smartmatic, in preparing for our first automated elections and ensuring that the opportunities for fraud associated with the old manual system are eliminated. But that sense of relief was too short-lived. The telltale signs of systematic electoral fraud and manipulation began to surface on election day itself. To date, many questions remain unanswered, and the mysteries that are slowly unraveling before our eyes have cast such a heavy cloud of doubt over the integrity of the outcome of the elections on many fronts. This is a very serious issue that I believe our new set of leaders must immediately address to find out what went wrong, who are liable and answerable for throwing our people into this state of confusion and doubt, and how we can prevent this mockery and injustice from occurring or being committed again in the near future. I say this with total acceptance of my own fate and not to diminish the victory of the winners in the elections last May 10. This matter is not about Joseph Erap Estrada. We owe this to every Filipino who seriously took the task of learning how this automated system works. They braved the searing heat, the long queues, and trying to find their way in the midst of a very confused setup just to be able to cast their votes. Every ballot cast must be counted and respected as an expression of the sovereign will. We owe this to all the candidates in the national and local levels, whether they be winners or losers. They gave this new system a chance, hoping against hope that it will work. Every vote cast for them must be counted. We owe this to the millions of Filipinos who were unjustly disenfranchised and deprived of the ultimate equalizer in a democracy, the ballot. It is one vote for every citizen, regardless of his or her economic class and social standing. I am certain that our newly elected leaders share the urgency and significance of these issues. The rightful winners, especially our President-elect Noynoy Aquino III, Vice President-elect Jojo Binay, deserve to be proclaimed with a clear, clean, and victory. We cannot anymore afford to have leaders whose mandates are open to questions on their legitimacy. Having expressed these concerns, I now call on our people to rally behind President-elect Benigno Aquino III and to rise above the dictates of our partisan and political interests. There is much to be done with our people from the evils of poverty, corruption, criminality, and divisiveness. I am confident that President-elect Atin po napapanood sa mga orsa ito, mga kapuso, ang mga ganapan na nangyayari. Live po yan. Ano po? Ating batas presidency without fear or favor and with the ultimate objective of uplifting the conditions of the poorest of the poor who are powerless and voiceless against the privileged elite. Sa aking kaibigan, ang ating bagong Pangulo. The motion is approved. Naganap po ngayon lamang ay motion ng Majority Leader ng Senado at Majority Leader ng Kamara na hinihiling ang pag-aproba o pagtanggap sa committee report para iproklama ng panalo si Noynoy Aquino at Jojo Marbinay na parehong tinanggap at pinalakpakan ng buong Kongreso. Of both the House and the Senate. Report of the Joint Committee on the canvass of votes for the presidential and vice presidential candidates in the May 10, 2010 election. Resolution of both houses number 1. Resolution
with a report of the Joint Committee declaring the results of the national elections held on May 10, 2010 for the offices of President and Vice President and proclaiming the duly elected President and Vice President of the Republic of the Philippines. Mr. President, Majority Floor Leader. on the part of the Senate, as members of the Joint Committee, this representation will sponsor the report on the canvassing of the COCs for the May 10, 2010 elections. Thereafter, we'll recognize the Senate Minority Leader, Senator Pimentel, also for his statement. House Majority Leader, Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives, this representation and the Honorable Neftali Gonzalez II, as members of the Joint Committee, will sponsor the report on the canvassing of the certificates of canvass of the May 10, 2010 elections. they shall be so recognized after the senators have delivered their sponsorship speech. The Majority Floor Leader of the Senate, Juan Miguel Zubiri, is recognized. Thank you, Mr. President. Allow me to start my speech with some lines from Rizal's Noli Me Tangere. Sa inyong makakakita ng bukang liwayway, batiin ninyo ito ng buong sigla at huwag kalimutan ang mga nasawi sa dilim ng gabi. Magandang hapon po sa ating lahat. Mr. President, Mr. Speaker, tomorrow we will see the light of the day with a new President and Vice President-elect, a new hope, a new beginning. The exercise of the right of suffrage is a too valuable constitutional right that cannot be compromised, trampled, or disregarded, if not totally reduced to nothing. The legitimacy or illegitimacy of a government rests on the credibility of the electoral exercise that catapulted it to power. The mandate of the sovereign and the trust reposed on the government by the governed should be planted, cultivated, harvested based on the seeds of truth. Mr. President, Mr. Speaker, distinguished colleagues, in the Senate and in the House of Representatives, ladies and gentlemen, as mandated by the Constitution and obligated by the Filipino people, it is my pride and honor to sponsor the report of the Joint Committee on the canvass of votes for the presidential and vice presidential candidates in this monumental and historical May 10, 2010 automated elections before this joint public session of Congress. Exactly a month after the country's first nationwide automated elections, we are gathered here to fulfill our constitutional duty, the last official act of the 14th Congress, that is to proclaim the President and Vice President-elect in the last May 10, 2010 elections. Today, after the historic automated elections, which awed, bewildered, amused, and even confused both the electorate and the candidates with the speed of the counting of votes and transmitting the results by machine that we now know as the PICOS, or the Precinct Count Optical Scan machines. Congress will now give its Ang kasalukuyang nagtatalumpati po ay ang Majority Floor Leader ng Senado, si Senador Zubiri. At bibigyan po ng pagkakataon, malaman natin kung meron pang ibang mga bibigyan ng pagkakataon magtalumpati dyan sa proklamasyon, sa seremonya ng pagproklama sa bagong Pangulo at pangalawang Pangulo ng ating bansa. Sabi yata ang minority. Kanina nabanggit. Nabanggit. Magbibigay din ng talumpati. Sa panig pa lang yan ng Senado. Correct. Bibigyan din ng kaparehong pagkakataon yung panig ng mababang kapulungan o ng Kamara. Mel, malaman natin siguro mamaya sa mga kasamahan natin nandyan. Nandiyan kaya sina Senador Villar, Senadora Madrigal, Senador Rojas, Senador Gordon. Napakaganda ng tanong mo, Mike. Pero siguradong nandiyan dyan si Senador Noynoy Aquino. Naman.
Pasado 2:00 ngayong hapon, dumating dyan sa Batasang Pambansa si Senador Noynoy Aquino para sa kanyang proklamasyon. Siya po ang magiging ika-15 presidente ng Republika ng Pilipinas. Kasamang dumating ni Senador Aquino ang kanyang bunsong kapatid na si Chris Aquino Yap na nakita nyo kaninang katabi ng iba nilang mga kapatid. Nakikita nyo yung pagdating niya kanina, sinasalubong siya ng ilang mga, ayan si Chris, mga kapuso, nakalimutan na yata si Senador Noynoy, wag naman. Okay, siyempre masaya po ang atmosphere. Ika nga, tignan nyo yung mikropono, pati yun, kulay dilaw. Mga kapuso, ha? Ang suot ni Noynoy na barong na likha ng fashion designer na si JC Buendia. Ang kapatid naman niyang si Chris, nakaitim, off-shoulder ang suot ni Chris. Patuloy yun, and apart from that, marami pang ibang mga proyekto si Noy na gustong... Ito kaya ipangitain na kung sino ang magiging First Lady ni Noynoy. Thank you. O nga nung Mel, kapansin-pansin na ang kasamang dumating ni Kasama niya si Senador Chris, Aquino ay si Chris. Oo. Hindi si Balsi, Oo. hindi si Pinky. Na nakita natin sa gallery kanina, Oo, yung no? mga At ibang saka mga yung iba kapatid pa, na no? O babae yung mga niya. bayaw niya, si James. Yeah. Ayan, mga kapuso, pagpasok niya diyan sa, hindi siya dumiretso sa plenary hall, mga kapuso. Alinsunod sa itinaktang proseso, sistema diyan, sila ay naghintay sa isang tinatawag na holding room. Sila po ni Makati Mayor Jojo Marbinay, kasama na ang mga malalapit na miyembro ng kanilang mga pamilya para tawagin sila ng formal at opisyal pumasok sa plenary room para sa pag-uumpisa ng seremonya nagaganap sa mga sandaling ito na napapanood nyo live mula dyan sa may Batasan. Authentic and duly executed. The results of the canvass show, Mr. President, Mr. Speaker, to the Filipino people, that Benigno Simeon Cojuangco Aquino III, gathering a total of 15,208,678 votes with a lead of over 5,720,841 over the second placer, obtained the highest number of votes for president. Kanina nakita din natin ang mga commissioner ng Commission on Elections, Mel, no? Siya nga. Sa pangunguna ni Chairman Melo. Yeah. Nandyan din yung mga kaibigan ni Senador Aquino mula sa larangan ng showbiz. Aha. Si Mother Lily. Si Boy Abunda. Si Boy Abunda. Si Boy Abunda. Ogie. Nandyan din si Ogie Alcacid. Tingnan Katabi natin. ni Soledad, ni Si Shalani Soledad. Konsihala. Nandyan din, syempre, girlfriend ni Senador Noynoy. Tignan natin kung yun na dumating, nga, ayun, ayun na. makatabi sila ni Ogie. Tignan natin kung dumating o dadating sina Dingdong Dantes. Hindi ba? Ayun si Dingdong. Ayun, nakita ko kanina. Sa baba Yun. ni Konsihala. Katabi nung... Katabi si si Paul Cabral. Si Paul Cabral. Si Paul Cabral yung katabi ni Dingdong Dante. Si JC Buendia na siyang gumawa nung... Hindi yan si JC, si Paul alam Cabral ko. Sa pagkakta ko, maalala Tinatanong mo yung ko ulat si natin si Boy. kahapon, si JC ang gumawa ng mga damit na magkakapatid, maliban kay Chris. Ayan na yung tatlo na makakapatid na babae o mga kapatid na babae ni Senador Aquino. Magsanay na tayo, Mel. Ayan, mga dating, miyembro ng tinaguriang Hayat 10 yan. Ayun, tama. Bakit ka tumatawa, Mel? Si Ging Deles, at saka si dating DSWD Secretary di Dinky Soliman. Magkatabi sila. Mel, kailangan, ayan, si Commissioner Lara Sabal. Kailan magsanay na tayo na ang tawag natin sa kanila ay President-elect. Matapos sila maproklama. President-elect. Dati kasi ang tawag lang natin, frontrunner. Ganun ba yun? Uy, Diba? si Mayor Lim, kahalo ng mga Nakatulog na si Mayor commissioner. Lim. Tulog ba siya? Okay. Huwag ka maingay, baka magising. Si Mel talaga. Ay, sa bagay itong Pero okasyon na natawa ito, lang kita. masaya dapat itong okasyon na ito, Mel, hindi dahil Noynoy Aquino, Binay, kung sino pa man. Dahil ito ay isa na namang bahagi ng proseso ng kalayaan at demokrasya sa atin. Na sa mapayapang paraan, maililipat ang kapangyarihan sa gobyerno sa pamumuno mula sa isang tao o grupo sa isa na walang gera, walang revolusyon, sa demokratikong pamamaraan. Ulan palakpakan. Sabi ito. Palakpakan kayata. Salamat po sa inyo. Ano ba nangyayari? Uy, puro dilaw, Mel. The House Majority Leader, Arthur Defensor Sr. Kami muna. The Senate, the House, the Senate, and the House. In that order.
Mr. Speaker. The Majority Leader is recognized for his sponsorship speech. Today, I speak from the heart because I feel I should speak from the heart. Because today, we write a new chapter in the political history of the Republic of the Philippines. This country has longed for many, many years. Yan, nagsasalita po, walang iba kung hindi ang House Majority Leader. Yan ho ang kanyang tatawag na sponsorship speech, si Congressman Defensor. At kanina ay pinaliwanag ni Speaker Nograles ang sequence ng mga sponsorship speeches. Bibigyan ng pagkakataon kasi kanina napakinggan natin si Senate Majority Leader Zubiri. Salitan. Senado, sa panig ng Senado, tapos sa panig ng Kamara. Tapos sa panig ng Senado, sa panig ng Kamara. Ayan si Dingdong Dantes. Sa panig po ng mga taga-suporta ni Senador Noynoy Aquino. Dumating na rin po sa Batasang Pambansa si Makati Mayor Jejomar Binay para sa kanyang proklamasyon bilang bagong Vice President ng bansa. Yan ay kita natin. Bumababa sa sakyan si Mayor Binay. Kung tawagin po si Mayor Vice President-elect na rin ang tawag. Di pa proklamado. Si Mayor Binay, ang tawag po sa kanya dito sa naging eleksyon 2010 sa wika Ingles, Dark Horse. Sa wika Ingles po yan. Wala pong kinalaman yan sa kung anumang katangian meron kung sino man. Tumabla siya sa ratings kay Senador Maroas isang linggo na lang bago mag-eleksyon 2010. Yan si Mayor Binay, inumpisa niya ang kanyang araw kanina sa pagsimba sa National Shrine of the Sacred Heart dyan sa may San Antonio Village. Ilang kalye lang ang layo doon sa tinitiran nila, Mel, sa may lungsod na Makati. On local government unit problems. Local government daw, pagtutunan ng pansin. Sorry? Kagabi ni-interview natin niya sa 24 oras. At sinasabi niya, wala ako kagabi. yun ang kanyang expertise. Ay, wala ka nga pala Kasama ko si Algo kagabi. Nakipag-chikahan kay Vice President Al Gore. Kagabi sinabi kasi ni Mayor Binay na talagang kung siya aalokin na maglingkod sa administrasyon in another capacity, gusto niya DLLG, local government. Pagkat sinasabi niya, yan ang kanyang expertise, kumbaga. Hindi lang mga lokal na opisyal ang sakop ng DILG, pati ang Philippine National Police, correct, ang Bureau of Jail Management and Penology, at mga kahawig na mga ahensya at tanggapan ng gobyerno. At katulad ni Senador Noynoy Aquino, pagdating ni Mayor Binay at ang kanyang mga kasamahan, dumiretso sila o pinadiretso sila sa tinatawag na holding room. Hanggang tawagin sila para pumasok na doon sa plenary hall, kung tawagin, para sa proklamasyon. Sir, dito sa North, Ano nangyayari dyan? Kinikilala ko kung sino yung katabi ni Mayor Binay na babae. Hindi, yun. Si Junjun Binay na yun. excuse lang ha, excuse. The holding of our national and local. Ay, ito daw ang apo ni Mayor Binay. We don't want to suffer Siyempre, family affair din. from the length of our ballots. We don't want to suffer that we are voting for a candidate and the list of parties or candidates in the ballot, we have only to choose one. But we have to choose from a list of 180 candidates. There must Ang be nagsasalita pa rin, mga kapuso, walang iba, kundi si House Majority Leader, Congressman Defensor. will be held 6 years from Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang ating special coverage na ito na pinamagatang. Ang proklamasyon po ng bagong presidente at vice-presidente ng Pilipinas, Noynoy Binay, ang proklamasyon! Ito pa rin po ang special coverage ng GMA News and Public Affairs na pinamagatang Noynoy Binay ang proklamasyon. Marami po tayong mga kasamahan, mga kapuso reporters na naroon mismo sa pinangyayarihan ng plenaryo dyan sa Batasang Pambansa. At tayo po makakatanggap ng mga ulat mula sa kanila sa pag-usad ng ating coverage na ito. Silipin ulit natin ang mismong sitwasyon sa plenaryo. Kausapin po natin si Ruth Cabal. Ruth!
Mel, nagpapatuloy nga itong joint session ng Congress kung saan inaasahan natin mamaya ay formal na nga maiproklama sina Senator Noynoy Aquino bilang nanalong Pangulo at si Makati Mayor Jojo Marbina bilang nanalong Vice President. Ongoing itong mga sponsorship speeches na sponsor nila dito yung committee report at yung resolution nga na nagtatakda ng mga nanalong kandidato sa eleksyon. Ngayon ay ito nagsimula ng magsalita si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel at ang napabalita nga natin ay isa-isahin ni Senator Pimentel yung mga nakita niyang mga glitches o mga irregularidad doon sa proseso ng automated elections, particular doon sa mga glitches ng PCOS machine. Pero sinabi niya na sa kabila nito ay kinakongratulate pa rin niya yung mga nanalo ng sina Aquino at Pinay. Itong naka-flash na ngayon sa screen yung speech ni Senator Pimentel na he'll be the blessed advice. At narinig yung ang nagsiliyawan yung mga tao dito sa gallery. Yes? Rose? Yes, hindi naman sa nagmamadali tayo, naiinip na tayo, malamang ito rin ang tinatanong ng mga nanonood at nakikinig sa atin sa puntong ito. Ilang talumpati pa ba ang nakatakdang maganap dyan bago tanghali na yung proklamasyon, Rose? Yes, Mike, medyo malakas kasi yung hiyawan ng mga tao dito sa gallery, sa first gallery kung nasan tayo. Ano yung tanong mo? Ang tinatanong ko, Ruth, hindi naman sa nagmamadali o minamadali natin ang proseso o ang sistema, pero sigurado itong tanong ng marami sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa mga sandaling ito. Ilang talumpati pa ba ang nakatakdang ganapin dyan o gawin dyan bago maganap yung mismong proklamasyon, Ruth? Mike, kanina ang sabi sa atin ni Senator Zubiri, pagkatapos ni Pimentel ay nag-request din si Congressman Nectali Gonzales na magsalita. So hindi natin alam kung matutuloy yung sponsorship speech ni Gonzales. Pagkatapos noon, wala na tayong informasyon kung sino pa yung nakaline up for the sponsorship speeches. Inaasahan natin na magkakaroon na ng viva voce or voice vote pagkatapos nitong mga sponsorship speeches para nga doon sa committee report ng pagkapanalo nila Aquino at Pinay. Kaklaruhin lang natin, Ruth. Nakikita nyo ba sa loob ng plenary hall o ng plenaryo ang dalawang ipoproklama at Mayor Binay, Ruth? Sa ngayon, wala pa sila dito sa loob, Mike. Nasa isang voting room sila sa labas ng plenaryo. Ang plano kasi, pagkatapos nga ng botohan, ay magkakaroon muna ng sandaling suspension ng session at saka papapasukin itong sina Aquino at si Binay mula doon sa holding room nila. Malapit lang, sa labas lang na kwarto nitong plenaryo. Magsususpindi muna? Oo, yun ang sasabi ni Speaker Nograles. Sandali mo ng break. Susundin ba sila ng Speaker at ng Presidente ng Senado o hindi? Hintay na lang sila sa loob? I-usher in na lang sila, pero may mga escorts naman sila ng mga tauhan ng Sergeant of Arms ng House at ng Senado. Tapos, papaakitin na sila dito para nga doon sa formal na proklamasyon at pagtataas nga ng kamay nila, Mike. The one or two child policy being bruited about tonight. Otherwise, the President-elect would not be around to enjoy his victory that he truly deserves. Since the incoming President has a mind of his own, my expectations of him are sanguine. I sense that he would redirect the focus of the national government towards two things. A, speeding up the development of the nation with the indispensable assistance of the local government units, and B, dissipating the causes of Moro unrest in Mindanao and of other armed groups in other parts of the country, hopefully through the adoption of my favorite advocacy, the federal system. But lest I be misunderstood, I do not advocate. Oras na ito, patuloy po kayong tumutok dito sa GMA. At kung magtutuloy-tuloy po at wala nang ganong talumpati pa, ilang minuto na lang po. Ito ang special coverage ng GMA News and Public Affairs. Noynoy Binay ang proklamasyon. Ako po si Mel Tiangco. Si Mike Enriquez naman po ito, mga kapuso. Manatili po kayong nakatutok sa GMA. Magpapatuloy po ito hanggang sa proklamasyon ho yan mamaya. Hanggang ano? Hanggang sa proklamasyon. Akala ko sasabihin mo hanggang kung anong oras. Noynoy Binay ang proklamasyon.
President, to move for the approval of the report and the accompanying resolution of both houses. I so move. Is there any objection? The chair hears none. The motion of the Senate Majority Floor Leader is approved. House Majority Leader. Mr. Speaker, there being no other member who has registered his intention to deliver a speech for and in behalf of any presidential or vice presidential candidate, may we now proceed to vote on the report and its accompanying resolution. On the part of the House of Representatives, I move for the approval of the report and the accompanying resolution of both houses. I so move. There being no objection, the motion to approve the report and the accompanying resolution of both houses and to proclaim the President and the Vice President is hereby approved. Senate Majority Floor Leader. Mr. President, Bilis lang Mr. ito, Speaker, Mel. this is the Mabilis part lang ito. that the Filipino Isa-isa. people have been waiting for. Ay, at nay Mr. lang President, ito. on the part Oo, of the hindi. Senate, and pursuant to the resolution that we have just adopted, Mel. I move that we proclaim the duly elected President and Vice President of the Republic Ayan, di ba? Sa pamagitan ng Viva Voce, yung pong palakasan lang, no, na ang pagsabi ng ay o nay. Tsaka pagtaas ng kamay. O hindi. Kasabay At, ng pagtaas ng kamay nila. At pagkatapos po niyan ay kasunod na ang proklamasyon. Silence, please. Order! Silence, please. Nako, Order! sumisigaw sila. Silence, please, so that we can proclaim the President and the Vice President of the country. Is there any objection to the motion of the Senate Majority Floor Leader? Hearing that, the chair hears none. And therefore, on the part of the Senate, we hereby proclaim Benigno Simeon Cojuangco Aquino III and Jejomar Kabawatan Binay as the duly elected President and Vice President of the Republic of the Philippines. Please maintain order. Please maintain order. Please maintain order. Mr. Majority Leader. Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives and pursuant to the resolution that we just adopted, I move that we proclaim the duly elected President and Vice President of the Republic pursuant to the duty devolved by the Constitution on Congress. I so move. There being no objection on the part of the House of the People, we hereby proclaim Benigno Simeon Cojuangco Aquino III and Jejomar Kabawatan Binay as the duly elected President and Vice President of the Republic of the Philippines. Mr. President, Majority Floor Leader of the Senate,
On the part of the Senate, I move that the Honorable Senate President be authorized to approve the journal of the joint public session and that such approval shall be considered as the action of the Senate of the Republic of the Philippines. I so move. Is there any objection? The chair hears none. The motion of the majority floor leader of the Senate is approved. House Majority Leader. House Majority Leader. Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives, I move that the Honorable Speaker be authorized to approve the journal of the joint public session and that such approval shall, for all intents and purposes, be considered as the approval of the House of Representatives. I so move. There being no objection, the motion is approved. The Senate Majority Floor Leader. Thank you, Mr. President. On the part of the Senate, I move to suspend the joint public session to allow the President-elect and Vice President-elect of their proclamation and escort them to these two chairs here, and we'll ask everybody else to sit down thereafter. Is there any objection? The chair hears none. On the part of the Senate, the joint public session is suspended and the chair designates the Senate President pro tempore, Senator Jingo Estrada, the Majority Floor Leader, Senator Miguel Juan Zubiri, and Senator Biason to notify and escort the President-elect and the Vice President-elect to the rostrum. House Majority Leader. Mr. Speaker, part of the House of Representatives, I move to suspend the joint public session to inform the President-elect and the Vice President-elect of their proclamation and escort them to the rostrum. On the part of the House, there being no objection, the session is suspended and the Deputy Speakers of the House, together with the Majority Leader and the Senior Deputy Majority Leader, is requested to escort the new President-elect and Vice President-elect to occupy their positions in the real House. Session is suspended. Importante itong mga ganitong seremonya, Mel, sa simbolismo nito, sa kinakatawan nitong mga ritual at mga seremonyang ito. Bahagi pa rin ng paglilipat ng kapangyarihan at importante, bahagi ng paglilipat ng pamumuno ng ating republika mula sa matatapos na sa panunungkulan ng Presidente at Vice Presidente sa bagong papalit sa kanilang President-elect at Vice President-elect. At ngayon na nga po, naproklama na ang ika-15 Pangulo ng Pilipinas. Yan po ay walang iba kung hindi si Benigno Aquino Jr. Ngayon din ay proklama na rin ay ika-15 Vice President ng ating bansa, Jejomar Binay. Mel, itong tanong ha, hindi ba magkasama sila? Kung magkasama sila doon sa tinatawag na holding room, bago sila tinawag, papasok, di nagkaroon ng pagkakataon mag-usap ang ating President-elect at yung nakikita nyo ngayon, si Vice President-elect Binay. Ano kaya ang pinag-usapan ng dalawa? Kung nagkausap man sila habang inihintay na tawagin sila, di ba? Yan. Okay, hindi sila pribadong mga mamamayan. Ha? Pero alam mo kagabi na interview ko si Mayor Binay kagabi. Ang sabi niya kagabi, kung yung matatandaan, sabi niya pagbaba daw nung namin o pagkatapos ng interview, sabi niya tatawagan niya. Si Senador Aquino. Senator Aquino. President-elect Aquino. Oo, malaman natin kung si Mrs. Binay. Si Mrs. Binay, si Doktora. Sa ngayon, si Vice President-elect Binay pa lang ang nakikita natin doon sa loob ng plenaryo. Pero alinsunod sa seremonya, ayan, susunduin ng mga kinatawan ng Senado at ng Kamara si President-elect Aquino. Anak yan, ang hirap na napapamayor pa ako hanggang ngayon konting panahon pa po mga kapuso para masanay. Vice President-elect Binay. At sinusundo pa siguro ng mga kinatawan ng Senado at Kamara si President-elect Aquino. Ang sigaw ng mga taga-suporta ni President-elect Aquino, Noy Noy. Ang sigaw ng mga taga-suporta ni Vice President-elect Binay, Binay. Sana Noy B. Para hindi hiwalay. Noy Noy Binay, nagpapalakasan pa ng sigaw. Diba? Mas maganda siguro kung Noy B, no? Pareho sila sabay. Oo, di ba? Okay, tignan natin. Kung Noy Nay. Ano ka mo? Noy Nay.
Binay. Sino yun? Si Noynoy at si Binay. De Noynay. Alam mo, Mel, Wala, pinapatawa lang pwede kita. rin ha, kakagulat ka, sa totoo lang. Proklamado na po ang President-elect Benigno Aquino III at Vice President-elect Jejomar Binay. President at Vice President-elect sa Hunyo at 30, manunumpa ang Presidente. Pagkatapos noon, hindi na po President-elect, Mr. President na po. At pagkatapos noon, hindi na Mr. Vice President-elect, Mr. Vice President. At masanay na tayo, hindi na po Senador Noynoy Aquino yan. President-elect Aquino na po yan, Noynoy. At hindi na po yan Mayor Jejomar Binay. Vice President-elect Binay na po yan, mga kapuso. Wala pa si President-elect? Hinihintay na lang. Ayan, ang sigaw, Noybi. Ayan na yung Noybi na hinihintay natin. Para magkasama silang dalawa. Si Sandra Aguinaldo nandun sa loob. Nandun mismo eh. Kaya nga, pakinggan nga natin, mula po mismo kay Sandra Aguinaldo na nakatutok kay Senador Noynoy Aquino. Sandra? Yes, Mel at Mike, narito ako ngayon. Yung nakikita niyo sa inyong video ay yung mismong holding area ni Senator Aquino. At ito nga po ay naghahanda ng lumabas mula dyan sa holding area at siya po ay pupunta sa loob ng session hall. Sinundo po siya nitong sina Senador Biazon at anumang oras ngayon ay lalabas na sila. Sa ngayon, ang kasama lamang po sa loob ni Senador Aquino ay itong si Senador Chis Escudero at ang kanyang magiging Executive Secretary na si Jojo Ochoa. At ngayon po, naglalakad na po palabas ng holding area si Senador Noynoy Aquino. Mel? Sandra, si Mike ito ha. Sandra, magkasama ba sila dyan sa holding room? Si President-elect Aquino at Vice President-elect Binay? Magkaiba sila. Magkaiwalay? Yes. Magkaiba sila, Mike, ng holding area. So hindi sila nagkaroon ng pagkakataon mag-usap habang hinihintay nilang tawagin sila sa loob ng plenary hall? Oo, Mike, walang ganong naganap na pag-uusap at ang naging kasama ni Senador Aquino dito sa holding area ay yung mga kapartido niya, Mike. Okay. Sandra, ang nangyari doon sa loob ng holding area? Napakinggan mo ba ang kanilang mga pag-uusap? Bali, Mike, Mel, restricted yung holding area. Ang nagagawa lamang namin ay yung sumilip tuwing bumubukas yung pintuan dahil medyo mahigpit ang seguridad kay Senador Aquino at limited lamang yung mga taong nakakausap niya. Sandra, nakatutok pa ba kayo sa pagtahak ni President-elect Aquino mula sa holding room papasok ng plenary hall? Nasaan na ngayon? Yes, Mike, papasok na siya. May video? May video pa ba kayong kuha? Papasok na siya ng plenary hall. Ang ibang kasama natin ang nakatutok sa kanya ngayon, Mike. Okay, abangan na lang na po natin. Ito na sabik na ang mga tao sa pagpasok ni President-elect Aquino. Mga kapuso. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Ano mang sandali ngayon? Ito na. Mga tiga black and white movement yun, Mela. Nakita mo? Oo. Si Lea Navarro? Oo. Ayun, puting-puti yung buhok ni Attorney Sixto Brillantes, oh. Mahanay naman yun ng mga election lawyer. Ayun, kasama si Atty. Ayan na si President-elect Noynoy Aquino, bumababa ng hagdan, papunta sa main hall, kung saan ay ipoproklama naman siya. President-elect, Mela. President-elect Aquino, ha? Okay, masanay tayo ng konti. Yung mga naatasan na mga miyembro ng Senado at ng mababang kapulungan na sunduin si President-elect Aquino ay nakapaligid sa kanya. Ang nakita rin natin kanina si Senador Chis Escudero na kasama ng sa holding room. Nakita mo rin yun, ano? Ayan si Senador Subiri, si Senador Biazon, si Congressman Gonzales. Ayun na sa bandang, si General Colonel Honrado. President-elect, so that we can resume in an orderly manner. Siksikan, Mel. Masaya si President-elect. Ang pagkakaalam natin sa puntong ito, siya ay President-elect. Ang kasama sa magbibigay seguridad sa kanya ngayon ay Presidential Security Group na. Simula sa araw nito? Yes, oo.
Ang seguridad niya ay pananagutan na ngayon ng Presidential Security Group, Mel. Parang nata-traffic yata. The Honorable Benigno Simeon Juanco Aquino III, President-elect, and the Honorable Jejomar Cabawatan Binay, Vice President-elect of the Republic of the Philippines. Yung mga taga-suporta ni President-elect Aquino ay patuloy ang pagkaway ng kanilang letra L sa kanilang mga daliri. Laban. Tabayanan ngayon ng sambayanang Pilipino at ng buong mundo kung ano ang lalabanan nila. Ang pangunahing pangako po at sinabi ni dating senador at ngayon President-elect Aquino ay kung walang kurap, walang mahirap. Si Konsihala, men, kita mo? Si Ogie, kita mo? Si Dingdong? Oo, yan. Traffic. Si James, may laro ba ngayon? Paki-check nga, Ed, may laro ba ngayon? Ladies and gentlemen of the 14th Congress, the Honorable Benigno Simeon Juanco Aquino III, President-elect, and the Honorable Jejomar Cabawatan Binay, Vice President-elect of the Republic of the Philippines. Order, please. Order. Order, please. Order. We request everyone to maintain order in the House. Mr. Majority Leader, we ask the congressmen to please occupy your seats. Please be seated. We are now on our closing rites. Kindly be seated. The House Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, may we request the Honorable Jejomar Cabawatan Binay to ascend the rostrum. The family of the Vice President-elect is also requested to ascend the rostrum. Mr. Vice President, on behalf of the Senate, we join the Filipino nation in congratulating Your Honor on your election as Vice President of the Republic of the Philippines. On behalf of the Filipino people and the House of Representatives, Mr. Vice President, please accept our heartfelt congratulations on your honor's election as the Vice President of the Republic of the Philippines. Mr. President, in deference to the family of Vice President-elect Binay, may we allow them to ascend to the rostrum, the rest of the family of the Vice President-elect. The family of Vice President-elect Jejomar Binay, please ascend the rostrum.
Parang may naririnig akong number 11 na pinabanggit si Vice President Nagbibilang ng Binay. mga apo yata. Parang ha? Ganun na bang karami ang apo ni Vice President Binay? Parang narinig ko rin. Hindi, Mel, seryoso. Parang narinig ko rin sinabi ni Speaker Nograles 11. Oo, yan, no? Si Dr. Binay kasama. Ang tawag po dyan, syempre, ng mga mamamayan, photo opportunity ng pamilya. Photo op, yan. Okay. Aba, tuwag-tuwa yung apo. Nagtatatalon sa galak, okay. Bukangan 11, Mel, Isa nga, dami nga pala ilan yan? apo ni Vice President-elect Binay, 11. Hanggat kalagitnaan ang kampanya, maraming mga hindi inakala ng magiging susunod na Vice Presidente ng Pilipinas ay ang mamang yan. Ayan. Ang dating alkalde ng Makati at ngayon ay Vice President. Ayan. Ama siya ng kanyang mga anak at mga apo siya ng kanyang lolo siya ng kanyang mga apo. Ngayon, pangalawang ama siya ng Republika ng Pilipinas, mahigit 70 milyong Pilipino. At ayan ang nanalo sa pagkaalkalde ng lungsod na Makati. Si dating konsehal na Makati, Junjun Binay. Ito na, President-elect. Mr. President, we now request the President-elect, Honorable Benigno Simeon Coanco Aquino III, together with his family, Mr. President. Pinky. Kasama kaya dyan si Konsehala Shalani? Nakita mo lang, Nakaupo. kinukunan niya litrato Hindi sa kaya cellphone tinawag niya. yung pamilya eh. Hintayin natin kung Hindi, sasama rin siya. Ha? O si James, Hindi pa. Hindi pa Masyado ba? ka naiinip eh. Tatanong lang. Panalo sa sino yan? Wala litrato sa cellphone. Buhanan, oo. Litratuhan. Mr. President. Mr. President, on behalf of the Senate, we join the Filipino nation in congratulating Your Honor on your election as President of the Republic of the Philippines. And on behalf of the Filipino nation and the House of the People, we offer our warmest congratulations to the newly elected President of the Republic of the Philippines.
Ang susunod na tatabayanan natin ngayon ay ang mga pagbati na ipadadala at tatanggapin ng dalawang Mr. President, mamangyan. you're the floor Uy, leader of na-proof the Senate. si Vice On President the Elect part of Binay. the Senate, Ito na, adjourn. I move to adjourn this historic public session. I so move, Mr. President. Is there any objection? The chair hears none. This joint public session of Congress is hereby adjourned. House Majority Leader. House Majority Leader. Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives, I move to adjourn the joint public session. I so move. There being no objection, the joint public session is hereby adjourned. Mel, President-elect at Vice President-elect at tapos na po ang ika-15 Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Hanggang dyan na lang po. Kausapin po natin ngayon ang kapuso reporter na si Ruth Cabal na nandiyan pa rin po sa kaganapang yan na inyong napapanood sa inyong television screens. Ruth? Ruth? Come in, Ruth? Sir, sandali lang po, sir, ha? Dito mukhang magbibigay ng press conference si President-elect Noynoy Aquino. Proklamasyon kay President-elect Noynoy Aquino at kay Vice President-elect Jomar Binay. Unti-unti nang naglalabasan dito sa plenaryo yung mga mambabatas na sumaksi nitong proklamasyon. Nakita natin kanina nandun sa may right side palabas ng right entrance sina Aquino at sina Binay, pero hindi na sila visible from our end. Well, kanina sabi sana ay magkakaroon ng speech dapat itong si President-elect Aquino, pero hindi na iyan napagbigyan dito sa sesyon at in-adjourn na nga kaagad at wala namang nangyaring objection. Nakita natin kanina naging mabilis lang yung aktual na proklamasyon kung saan niya pinayagan ding umakyat doon sa taas ng rostrum ang yung respective families nina Aquino at Binay. At sa mga oras na ito, marami pa rin tao dito sa plenaryo dahil nakikita pa rin natin yung mga supporters ni Aquino na karamihay mga nakadilaw dito rin sa side natin sa gallery. Marami pa rin mga supporters naman ni Vice President-elect Binay at maging siyempre yung mga kasamahan natin sa media. Hindi na natin makita from our end sina President-elect Aquino, pero yung ibang members din ng family nila ay nandun pa sa may harap na bahagi ng itong plenaryo. Ruth, Yes. nakikita namin sa kuha na si Senador, President-elect. Medyo kailan magsanay tayo ng konti pa, pasensya na po mga siguro, kahit naman yung mga tagapanood, hindi pa rin sanay masyado. President-elect Aquino na nakaupo sa isang lamesa na may mikropono sa harap niya, na minintay. Hindi natin alam kung ito ay pulong balitaan o magbibigay siya ng payag o kung minintay. Katabi nga si Senador Biason. So, ano kayang, alam nyo ba dyan sa kinarororan nyo kung saan ito, dyan sa batasan? Mike, medyo malayo kasi nandito tayo sa loob ng plenaryo, pero kanina kasi dun sa holding room, yun yung opisina ng House Majority Leader. So, meron din naman tayong team na nakasunod saan, Mike, at malamang inaantabayanan nila yung magiging pahayag ng ni President-elect Aquino. Kanina kasi may nagsabi na dapat magbibigay siya ng speech. So, malamang doon niya nasasabihin niya, Mike. May mga miyembro ng media doon, sigurado kami dito kasi nakikita namin nagpa-flash ang mga kamera ng mga kapatid nating mga photojournalist o mga potog, kung tawagin natin, sa larangan ng pamamahayag dito sa Pilipinas. O tumayo ulit si Senador Aquino at may mga, si Senador Pimentel naman ngayon ang kausap niya pagkatapos ni talaga naman meron hong mamimili na kung susunod o hindi susunod. Wala hong mangyayari sa atin. And your people who would replace them would be ready to confront the problems. Like they will screen carefully. We will screen them as far as possible, no? But again, siyempre yung personal knowledge ko of the same. No? I don't know if you yourself will have 5,000 people that you know implicitly
have complete integrity, have no skeletons in their closet. No, but we will try to get the best people to fill in all of these positions, both with either great potential or those who have already proven capabilities in the respective fields. Thank you, Mr. President. Royce? Hi, sir. May tumawag na po ba sa inyo from the palace, particularly President Arroyo, outgoing President Arroyo, at meron na po bang scheduled meeting as part of the transition? Wala pa akong scheduled meeting. We asked President Arroyo, sabi ko meron nung nakaschedule na excuse me, several interviews. Inuna ko po itong press conference and 2 interviews after that. We don't want to cause her any reason to wait. So we are scheduling sometime after these interviews, no? Para naman na hindi natin siya pinaghihintay. Okay. Sir, Pero may nagsabi lang ho sa akin noon, wala namang formal notice na tatawagan tayo. okay. Sir, isa na lang, gumawa na po kayo ng history as the first bachelor president. Magkakaroon po ba ng second history na magkakaroon naman ng first wedding sa Malacanang? At kailan po ito? Kakausapin ko pa si Madam Aurin kung meron siyang prediction noon. Sa ngayon po, alam naman yung mula nung kampanya, bago nung kampanya, yan po ang kaisa-isang tanong na hindi natin nasasagot. Pipilitin natin masagot yan sa lalo madali panahon. Okay. Says, Mr. President-elect, good afternoon. How do you plan on reaching out to the military? Ngayon po ay maraming nag-aalboroto mga koronel at general gawa po ng pagka-bypass ng kanilang promotion at tila kayo po ang isinisisi ng AFP Chief of Staff sa ngayon. Correcting ho siguro talaga yung AFP Chief of Staff, no? But I think it should be clear that Congress was called to become the National Board of Canvassers. Ngayon, you cannot hold the session and at the same time the commissioner appointments will take several of the members present. Ngayon, with the caveat that I assume all who have been presented to the commissioner appointments, with the exception of the Chief of Staff, no, have no issues before them. After a cursory review or as clear a review as possible, we will resubmit their appointments so that those who are deserving will be considered and fulfill the requirements of the Constitution and thereby get their appropriate ranks. With the exception of the Chief With of the Staff? exception of the Chief of Staff, who at the present time, with these comments and insinuations, no, does not indicate a harmonious relationship with us. No. And I think there have been intermediaries. He knows where I am coming from. I understand what he needs. We will work for the betterment of the institution and the stability of the country. Do I take it to mean to follow up, Mr. President, that he will not be the Chief of Staff? He will not be the Chief of Staff. And another question, final question. Do you see, nakikita niyo po bang tila bilog ang mundo dahil ang nagproklama po sa inyo ang siyang nagkulong sa inyong ama at hinihinga ng permiso ng inyong ina para bumisita po noon sa Fort Bonifacio? In fairness po, no, siya po yung masabi nating administrator ng martial law. Pero as far as my dad is concerned, I think my mom is on the record as having said that everything had to be directed to President Marcos himself if it is with regards to my father. Ngayon sa bilog ang mundo, in fairness to the Senate President, yung he did champion the role of the Senate in this last year or so with regards to the C5 issue, with regards to the PSE issue, amongst other things. With expending political clout and at political expense to him, he did champion issues that were also advocacies that I also hold to. So bygones will be bygones. So long as we are working for the betterment of the people, I don't see where we should be engaging in conflict that does not produce tangible positive results for the people. In that connection, Governor-elect Amy Marcos texted me yesterday and I did tell her that they can count on me to do right by her and especially by her constituents. So long, again, as it redounds to the benefit of the people. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Hill? Hill Kabakungan, Philippine Daily Inquirer. Mr. President, what will be your first official act? Well, I think the first official act will be to convene the cabinet after assuming office, give them the marching orders, and the marching orders primarily will concentrate on know your respective departments
and find out exactly the state of the nation as far as your cabinet, as far as your portfolio is concerned. How about your offer for reconciliation? Does it include the President Arroyo? My mother proposed, di ba? Reconciliation with justice. I have had a lot of promises in the campaign, especially the idea of change. No, it cannot be business as usual. If we are gonna just replace people like in a game of musical chairs, I think I would have disappointed everybody who made this victory possible. Therefore, there has to be closure on so many issues. So will we expect justice in your administration? We will really strive for it. We have been striving it even before we decided to run. I think as president, excuse me, as president, we will be in a position to effect the necessary changes. With the backing of the people, I don't think anything is possible, or impossible rather. Good afternoon, Mr. President-elect. I'm Baby Lynn Cacho Resulta from Far East Broadcasting Company. You started your presidential quest significantly on a spiritual level because you went on a spiritual retreat. May we know how much of your religious and religious convictions will you apply in the running of the government and in curbing corruption in the bureaucracy? I guess, number one, the fundamental principle that and belief that my church holds to is that we are our brother's keeper. Therefore, to those who have been most dispossessed, those who are powerless, that has to be the priority of government. Number one. Number two, at times when I feel that there is need for more resources, more skills, more talent than I possess, I always turn to prayer because I'm confident that as far as dealing, parang for the betterment of our people are concerned, God will be with us. So I want to be focused on that idea that those who have least in life should be the most, should have the most priority, taking to cognizance that we are our brother's keepers. And second, that I will not be daunted by the task ahead because we have been, the source of nourishment, strength, and support has been prayer throughout the entire campaign. But at the end of the day, being a democratically elected president of a multi-religious country, I cannot impose my religious beliefs on each and every countryman of ours. That will have to be to the conscience of each and everyone. Having said that, Mr. President, do we expect more food on the table of the poor of the nation? And how long or how short will your vision be? More food, yes. No? There is conditional cash transfers that will be devoid of politics is high on the priority list. Growing the agricultural sector, enabling them to market their produce most effectively, not just the production side, no? Turning them to higher value crops, irrigation, etc. TESDA working closer with the DepEd. All of this are designed penultimately to answer the problem of freedom from hunger, which is the first necessary freedom. Thank you so much, Mr. President. Magandang hapon po, Pangulong Noynoy. Si Marian po ng Radyo Veritas. Magandang hapon po. Isa pong concern ng simbahan ay tungkol po sa RH Bill. So, inaantabayanan po nila from you kung ano po ang talagang stand nyo sa RH Bill at kung agenda nyo po ba ito ngayon? Responsible parenthood po ang tinutulak namin. At nung kampanya pa sinabi nga namin dito, ipaalala sa mga magulang, may responsibilidad sila sa lahat ng anak na dadalhin po sa mundo. Ngayon po, walang karapatan ng Estado para magdeklara ganito karami lang ang anak nyo o kung paano ang paraan ng pagpaplano ng pamilya. Yan po iniliwanag ko na ilang beses na po, paulit-ulit sa buong kampanya hanggang ngayon, at yun po ang paninindigan natin. So meron po tayong mga seminar, malamang bago ikasal, kung saan ipinapaalala lahat itong mga responsibilidad ito at yayayain po yung mga kaukulang simbahan para sumama sa paghuhubog ng konsensya po ng ating mga kababayan. Ano po ang inaasahan mula kay Pangulong Noynoy sa loob po ng 100 araw ng unan yung panunungkulan po? Ma'am, pasensya na po kayo. Nasagot ko na ho kanina. No? Una nga ho sa agenda, alamin na muna yung problema para malaman kung ano yung talaga solusyon. Alam po natin yung general problems. Yung specifics, hindi ho. Yung for instance,
Gusto natin magbigay ng maraming trabaho. Maliwanag ba kung ilan ang walang trabaho? May dalawang statistika pong ginagamit eh. Meron pong lumang definition na pag wala kang trabaho, unemployed. Yung bago ho ngayon, yung sa unemployed, hinati ho nila. Yung taong walang trabaho, hindi naghahanap, hindi na ho napapansin. Yung naghahanap ng trabaho, yun na lang po nilista sa unemployed. Noong 2005, ang nawala sa roster po, 1 million na tao. So parang hindi ho ako tsak sino pa ang nag-aasikaso doon sa mga sumuko na maghanap ng trabaho. So alamin po natin yung problema muna sa lahat ng kanyang detalye para tama po yung solusyon. Yun ang unang nahakbang. Natural po, yung magagawin natin ay mga solusyon doon sa mga problema na identify. Ipaprioritize yung pinaka-urgent, no? At pipilitin po natin matugunan lahat yan sa lalo madaling panahon. Marami pong salamat. Salamat rin po. Nais ko lang po humingi ng paumanhin sa ating mga kasama, pero marami pa pong gagawin o haharapin ng ating mahal na Pangulo, kaya ililimit na lang po natin ang ating question sa mga tatlong katanungan pa o tatlong magtatanong pa. Salamat po. Sir, Please. Former President Estrada was also a very popular president but was ousted after 2 years. Do you foresee a strong opposition and how do you plan to deal with its members given the fact that you said you're willing to reconcile, but how far would this reconciliation go? All the forces against you would be there, especially when your statements are very strong as regards reforms. How do you plan to deal with these opposition forces, sir? At the end of the day, I think I am after the benefits and the upliftment of the conditions of the majority of the people. Now, if what I am doing is right, then those who would oppose doing right will be left by the wayside. And if they are politicians, they would not want to be left by the wayside. So it is really a contest, no? It is a race. Can we do substantial changes, at the shortest possible time? Then there will be, some people who will not want us to succeed. There are those quarters already who are saying that they are really itching to mount a rally against me. A rally when they have not yet assumed the position, when I have not done any action that they can criticize, they already want to criticize. Some members of the present administration, specifically Bert Gonzales of DND, now I would like to say sana Honorable Secretary, has already promised to become a critic. I welcome criticism, especially if it's constructive criticism, because I am humble enough to admit I do not possess all knowledge, not perfect knowledge all the time. But at the end of the day, we really are focused on doing the best that we can for the majority of the people, and if the people are half open and half reasonable, they will help us breed upon success. Parang success will breed upon success. And those that refuse to join us will be shown for what they are, self-centered and selfish, and they will be left by the wayside. Sir, just a follow-up. I don't know if this question is valid, but as you stand now, are you confident that you're not going to be like ERAP or GMA, who's year by year encountering political crisis? Naive naman ako kung sasabihin ko na hindi ako mag-encounter ng crisis. Yung deficit po, last year was 300 billion. Today, they are projecting over 400 billion. No? And that takes into account that out of the entire budget, roughly about 600 billion ang allocatable. So, kagad pa lang may crisis na akong minana eh. Yung institutions po na i-repair natin, yung ability para mag-check and balance. Agad. Medyo nabawasan po kanilang poder. Gusto natin palakasin. Baka magiging sakit na ulo ko pa ho yan. Pero yun po ang tamang dapat gawin. No? So marami po tayong problemang minana. Contrary doon sa propaganda ng ating mga katunggali. No? So, importante ho, yung tingnan natin kung ano yung problema nga ho, i-identify ng tama, imukahi yung malamang maganda at tamang solusyon, kesa ho nag-i-interest lang tayo na magpapogi at magpakyut na puro propaganda lang ang nilalabas. So ako po, asahan po ng sambayanan, sasabihin ko po yung totoong nakikita ko, pangit o maganda, para tama yung pinagmumulan natin tungo sa pagpapaganda ng ating pambansa. Mr. President, ako po si Marlon Purificacion sa People's Tonight. Kapansin-pansin po yung pagkalat ng PSG bago pa po kayo kanina dumating. Ibig sabihin, simula sa araw na to, PSG na magbabantay ng security nyo? Nag-alok po yung PSG. Ang mga tao ko po yung nag-secure sa akin ng kampanya,
sila po ay PSG retired. Panahon pa ho na nanay ko. After June 30 noon, doon po mag-a-assume yung bagong PSG. Kung sakasakali, kayo rin ho ba ang pipili ng magiging composition ng PSG nyo? At least doon sa mga yung key officers like yung PSG commander, kailangan naman siguro utmost confidence ko po yan, yung head ng PPU. Pero to a large degree, we will entrust the people we have confidence in to fill up the ranks. Thank you. Dr. Nun, sir. Benedict Galasan po sa UNTV. Sir, nakapag-decide na po ba kayo kung saan kayo titira? Tapos kung bibigyan niyo po ba si Senador Mar Rojas ng posisyon ngayong nanalo po kayo doon? Mag-uusap po kami, pero in principle, after the 1-year ban, medyo malaki naman ho sigurong kawalan sa akin kung hindi ko itatap yung kanyang talino, sipag, eksperyensya. So, kukomply ho tayo sa batas, pero kami po, naabot natin itong tagumpay na to. Malaking bahagi po sa nung tagumpay na yan. Malaking bagay ho rin sa katulong ng pag-aayos ng mga problemang mamanahin natin. Kaya minimum mo after the 1-year ban, meron siyang pwesto. At yun po, malamang kung ano po ang kursunada niya, bibigay po natin sa kanya. Doon sa saan nung titira, ngayon siguro na President-elect, may karapatan na tayong tumingin doon sa mga posibilidad, lalo na malapit sa Malacanang, definitely hindi sa Malacanang Palace. No? So, titingnan lang ko yung possibilities. Tapos after that, meron mga recommendations. Decision ako po after. Sir, last na lang po. Yung PNP chief po ba, magre-retain po ba? Or, malamang mariretain si Director General Versosa. Ay, last yan, last. Ito muna tayo. Sir, pasingit lang, isa lang. Sir, totoo ba, sir, that your first act of leadership is to offer reconciliation and friendship to your opponents? Dapat naman yung kung pwede, no? Yung kampanya naging bruising. Talagang marami hong below the belt. Marami ho tayong kailangan lunukin. Pero ako naman po nauna na nagsabi. Pinasukan ko to, klaro po sa isip ko yung dadaanan, kung pwede hong tumigil na yung walang katuturang mga kilos na gano'n. Tumungo tayo sa ikabubuti ng sambayanan, bakit hindi ko sila yayayain at bakit hindi ako makikipagtulungan sa lahat po ng sektor. Doon po in that vein, no? Narinig ko po si Presidente Estrada na handa po siyang makipagtulungan at pinapasalamatan ko po siya. Doon po sa iba pa na nag-consider tagalog na kanilang tulong, malamang po itatap natin yung kanilang experience at kakayahan. Tungo nga ho sa pagmamadali ng solusyon na kailangan po ng sambayanan. Magandang hapon po, Mr. President-elect. Ako po si Louie Garcia po ng Radyo Inquirer. Isa lang po yung magiging katanungan ko. Matunog na matunog po muli sa pagkakaproklama ngayon sa inyo yung Kamag-anak Incorporated. Meron po ba kayong i-appoint na kasama sa Aquino Clan or Cojuangco Clan? Sir, kung magbabasa tayo ng saligang batas, bawal po yung nepotismo, bawal po mag-appoint ng kamag-anak. So yung question po nyo, sorry po, isa non-issue. Isa na lang po, last na lang. Yung mga pangako po ng mga politiko at saka ng mga nagdaang administrasyon, maraming pangako, particularly sa mga mahihirap, ito pong papasok na bagong administrasyon, ano po ang aasahan po ng mga mahihirap, yung tinatawag na masa, para maramdaman yung sinasabing paglago ng ekonomiya na sa totoo lang kaliwat kanan yung rally, sinasabi ng mga mahihirap, yung mga masa, hindi naman namin nararamdaman yung sinasabing paglago ng ekonomiya, sir. Gusto kong padala na lang po sa inyo lahat ng specifics namin. Mukhang ngayon lang tayo nagkita. Pwede, nandun na po yun. Pero daan ako na ho iba. Number 1 po, no? Yung TESTA, gusto lang natin ma-review. Tama ba yung gastos natin dyan sa TESTA? Pero marami natutulungan. Ang minimum na babaguhin ho doon, yung TESTA ididikit natin sa DepEd. Kung yung kabataan natin gustong hanggang high school lang, dapat meron silang skills, kakayahan na pwede na mapagkawanan ng kanilang ikabubuhay. Sa po yan. Yung conditional cash transfers po, itutuloy po natin yung magbibigay ng pondo para ipanatili yung anak sa eskwelahan, ma-meet yung mga health requirements. Meron pong cash na ibinibigay sa mga pamilya. Ngayon, tatanggalin lang po natin yung dimension na pinupolitika yan. Pinag-aaralan ako at sinusubukan na umpisahan kung paano yung PhilHealth magiging imbis na 38% ang coverage, 100% ng Pilipino ang masasaklaw ng PhilHealth.
at marami pa hong iba. Pero yun po sample ng ating ipipilit na mangyari sa ating po mga mahirap. Follow up lang po, sir. Oy, sorry, Brad. Medyo... Sige, sir. Sige, sir. Sige, sa ating pagbigyan, Brad. Okay, sige. Boss, sige, last question ako. Opo. Nabanggit niyo po yung mga plano. Mga gaano pa katagal maghihintay ang mamamayan para maramdaman po yan? Sir, ang ganda sana sabihin, bukas tapos na lahat eh. Pero yung ating pong gobyerno sa kasalukuyan, marami hong statistikang hindi maliwanag. No? So, paano ko sasabihin sa inyo yung timetable kung hindi pa nga namin nare-review yung data at malaman ko ano yung talagang estado ng ating lipunan? Alam mo nyo, hanggang sa kasalukuyan, nahadlang po yung sa DND na 300 billion na commitment for a multi-year program. In effect, sila ko kontrata, kami po magbabayad. Buti na hadlang yung nakakarami doon. Ang impormasyon po namin, napakaraming sangay, ahensya ng gobyerno, na patuloy pa rin naglalabas ito. So paano ko masasabi sa inyong eto ang timetable kung yung problema hindi pa tapos na ginagawa? Magtatagal pa. Thank you, sir. Maraming salamat po. Okay, our last question. Anna Ro from Business World. Apart from the conditional cash transfers and fighting corruption to improve, to increase collection, what economic policies will you prioritize to boost the revenues and investment in the country? As far as the investment is concerned, if you look at the litany of complaints by the various chambers of commerce, especially in the foreign chambers of commerce, they have to deal with things that are doable. Number one, lack of infrastructure, price of electricity, peace and order situation, changing policies, voluminous red tape. I think all of that should be addressed, whereby we become really investment friendly. There is a lot of interest indicated by the various ambassadors that we have met in investing in the Philippines. They want to see the details of how we will address these problems often cited. But there is for a salesman's job, taking away the last vestiges of concern for somebody who already wants to buy your product is an ideal situation. So we believe that a clear plan that addresses all of these concerns, that gives a timetable of what they can expect and when, will open the floodgates to their investments in the country. Follow-up question. Do you still maintain that there will be no new taxes in the Aquino administration? No new taxes will be a last step if we have done everything and the deficit is still unmanageable. But again, I firmly believe that the analogy of the pail, full of holes, and if new taxes are more water added to it, does not add to the water retained by the pail that has full of holes. You have to plug the leaks first before you even think of imposing new hardships. And philosophically, I am against regressive taxes, like a tax on tax, for instance, which affects those who are belonging in the lower classes, rather than those who have the wherewithal to pay more taxes. Thank you, sir. Thank you, ma'am. May we have now the parting words from our dear President? Can I take the last two? I'll take the last two na. Okay, Sir? last two questions. Okay, Sir? Jun. Sir, you mentioned Joel. kanina there's one name in your cabinet that's set in stone. Can you confirm that it's Cesar Purisima for Finance? Yeah, as I told you earlier, I will want to reveal all of their names in one sitting and present all of them in one blow, and to afford these people the last moments of their privacy while they're tidying up their affairs in the organizations that they belong to. Sir, tapos kanina you mentioned na you will be inheriting a crisis from the president. Sir, in general terms, can you describe the state of the economy that you will be inheriting from President Arroyo? Because she has been painting a very rosy picture of the economy. Manatili pong nakatutok sa special coverage ng GMA News and Public Affairs. Ito po ang Noynoy Binayang Proklamasyon. Ang special coverage ng GMA News and Public Affairs, Noynoy Binay ang proklamasyon. Samantala, mga kapuso, balikan natin si Sandra Aguinaldo. Nandun po siya sa katatapos lamang ng pulong pambalitaan o press conference ni President-elect Noynoy Aquino. Sandra? Subukan natin na ayusin ang ating linya kay Sandra. Sandra?
Okay, susubukan natin ibalik ang ating linya kay Sandra Aguinaldo na patuloy na nakatutok kay President-elect Noynoy Aquino at napakaraming tinanong. Yan po yung kaganapan kanina, Mel, yung makasaysayang kaganapang naganap ngayong araw na ito. Yan yon. Yung pagtaas ng kamay na yon, yung Yung proklamasyon, yan na nga. Yan po ay kuha kanina sa loob ng plenary hall kung saan nga ay tinaas ang kamay ni President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejo Marbinay. Subalit bago yan, nung isa-isa silang kinongratulate ni Speaker Nograles at ni Senate President Juan Ponce Enrile. Tinawag po ang lahat ng miyembro ng kanilang mga pamilya para sa isang, kung tawagin po, photo op diyan sa lugar na yan. At sumunod na nga ho ang pagtataas ng kanilang kamay, ang kanilang proklamasyon. Samantala, tingnan nga ho natin kung narariyan na si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel. Ngayon ay nasa loob ng lounge itong si Senador Noynoy Aquino. At ang nangyari kanina ay nagkaroon siya ng isang press conference kung saan sinabi niya na handa siya sa reconciliation para sa mga kalaban niya sa politika. Pero kay Pangulong Arroyo daw po ay hindi naman daw pwedeng business as usual lamang. At pinaliwanag din niya na pagpasok niya bilang Pangulo ay magmamana siya ng bilyong-bilyong deficit. At sinabi rin niya na siya ay may duda doon sa sinasabi ng Palasyo ng Malacanang na iiwanan ng Administrasyong Arroyo na maganda ang ating ekonomiya. At natanong din itong si Senador Aquino tungkol doon sa kanyang gabinete at sinasabi niyang hindi pa ito kompleto at mas gugustuhin daw niya na ito ay i-anunsyo niya ng isang bagsakan kapag kompleto na siya at ito ay mangyayari daw by June 30. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Sandra, hahabol lang ako, Sandra. Sandra? Yes, Mike. May impormasyon ba dyan kung ano ang susunod na nasa schedule ni President-elect Aquino ngayon matapos ang proklamasyon at ang pulong balitan at mga media interview na binabanggit niya na ibibigay niya ngayon din kasunod ng press conference, Sandra? Ang sinasabi sa atin ng kanyang kapatid ay nagpaplano sila ng isang dinner at bilang pamilya. Pero ang sinasabi rin sa atin ni Pinky Aquino kanina ay napaka-tentative ika nga nitong ganitong mga plano dahil hindi raw talaga nila alam kung ano ang susunod na harapin ni Senador Aquino pagkatapos niyang manggaling dito sa House of Representatives. Mike? Nandiyan pa ba si President-elect Aquino sa pinagganapan ng press conference, Sandra? Mike, nandito pa siya at nasa loob siya ng lounge kasama yung ilang mga kongresista at ilang mga bisita ng pamilya Aquino. Okay, Sandra, babalikan ka namin. Si Sandra Aguinaldo po ang tututok kay President-elect. Yan, nakikita nyo yan, President-elect Noynoy Aquino. Benigno Aquino III. Katunayan, Mike, tayo ay umaasa na tayo mapagbibigyan ng isang live interview kay President-elect Noynoy Aquino. At yan ang talagang inihintay natin ngayon, magkaroon ng puwang sa mga kausap ni President-elect Aquino para mapagbigyan naman ang ating mga katanungan mula dito sa ating studio. Talaga naman napakamakasaysayan itong buwang ito ng Hunyo taong 2010, June 2010, Mel? Sa ilang susunod na makasaysayang pangyayari ay sa darating na Sabado, Hunyo 12. Sa pagdiriwang natin ng araw ng ating kalayaan, araw ng kasarilan, June 12, sa darating na araw ng Sabado. At pagkatapos yan sa Hunyo 30, ang panunumpa ng bagong presidente ng Republika ng Pilipinas. Yan ang mga makasaysayang mga kaganapan na aantabayanan natin at tututukan natin sa pamagitan ng GMA News and Public Affairs ngayong buwan ng Hunyo. Kahuli-huli ang araw ng kasaysayan na ito sa ilalim ng Administrasyong Arroyo Mela, itong sa darating na Sabado. Para po sa kaalaman ng mga hindi nakahabol kanina, diyan sa press conference na isinagawa kanina ni President-elect Aquino, sinabi niya, nakakatiyak na siya ay haharap o manunumpa kay Associate Justice Morales. At mukhang ngayon na... yung tiyak, ang hindi pa niya matiyak, kung saan? Oo, ay kung saan gaganap. At mukhang mas lamang yata ngayon ng Quezon City daw. Sa ngayon. Oo, pero namamroblema sila dahil ito daw pang, itong dito sa Quezon City. Ano na nga yan? Yung elliptical, yung circle. Hindi daw sapat ang mga technical capabilities niyan para magsagawa ng isang inaugurasyon. Marami daw gastos. Kaya pag-aaralan pa daw nila, pero siya daw, mas pabor sana
na dito sa Quezon City gawin. At yan po muna mga kapuso ang pinakasariwang balita sa mga oras na ito. Patuloy po kayong tumutok dito sa GMA. Mga kapuso, ito po ang special coverage ng GMA News and Public Affairs. Noy Noy, Binay, ang proklamasyon. Abangan ang kabuang detalye ng proklamasyon ni Aquino at Binay mamaya sa 24 oras. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas!